Hello mga ka-travelers! Welcome back to my channel. Today, ikukwento ko sa inyo ang aking unforgettable trip to Singapore and Malaysia last December 23 to January 1. Sobrang exciting nito, lalo na na-meet ko ang aking childhood friend at classmate nung elementary. At naranasan ko ang iba't ibang kultura, paniniwala, tradisyon, iba't ibang uri ng tao, at kanilang mga karaniwang ginagawa. So let's dive in! It all started on December 23. Pero grabe mga ka-vibes, sobrang lakas ng ulan sa Davao. Medyo worried ako baka ma-delay ang flight. Pero good thing, tuloy-tuloy ang travel plans ko. Fast forward, nakalipad din ako. Dumating ako ng Singapore around 5 PM on December 24. Imagine, ang saya ko. Finally, SG vibes na. Medyo maulan nung lumapag kami sa Changi Airport Terminal 4. Ang ganda talaga ng Singapore. Airport pa lang, malulula at mamamangha ka sa ganda. Ang linis. Tapos ang immigration system nila, ang bilis. Napaka-organized ng transportation system nila. Kaya mabilis akong nakarating sa hotel. I celebrated my Christmas alone, away from my family. Kaya may kirot ito sa puso ko. Dahil dito sa Singapore, walang Pasko sa kanila. Ang Pasko ay ordinaryong araw lang. Kung sa atin, kaliwat kanan ang handaan, sa kanila, wala lang. Wala kang makikitang mga Christmas decorations except sa mga mall, pero bihira lang. Pero tuloy pa rin. Nandoon ako para mag-celebrate ng buhay, magsaya, at para makalimutan pansamantala ang mabigat na dinadala. Hindi ko man kasama ang aking pamilya, dalang-dala ko naman sila sa puso ko, kaya tuloy pa rin ang ligaya. The highlight ng December ko is meeting my childhood friend and classmate nung elementary, si Shang. Grabe, ang tagal na naming di nagkita, pero parang walang nagbago. She treated me to an amazing buffet at Marina Bay Sands. Ang sarap ng food, mga ka-travelers. Sobrang dami ng choices, from international dishes to local Singaporean flavors. Plus, ang saya ng kwentuhan namin. It was so heartwarming to reconnect with her. Sobrang busog na busog ako. Inaantok na nga ako sa sobrang busog ko. Napapahanap tuloy ako ng, alam nyo na, kaya naligaw pa ako, napunta pa ako ng 3rd floor, 4th floor, at naisip ko, parang nawawala na ako sa Marina Bay Sands. Hindi ko na alam ang pabalik. Nalilito na ako. Gumawa ng pancake si Shang. Dahil sa sobrang busog namin, isinisiksik na lang namin sa kanyang bag at ginawa naming baon while naglilibot kami sa Marina Sands Bay Hotel and Casino. After our lunch, we enjoyed the view at Marina Bay. Ang ganda ng city lights at sobrang surreal ng experience. Amazing. Hindi ka talaga mauubusan ng mga pwedeng gawin. Meron ka mang dalang pera o wala, basta meron ka lang pamasahe sa MRT, makakagala ka naman. Meron din namang mga affordable na kainan sa iba't ibang klase ng lugar. Sa mga hawker places, mag-i-enjoy ka. Sa Marina Bay Sands naman, ang daming pwedeng gawin. May water activities. Kung gusto mo lang mag-relax, mag-window shopping, pwede mong gawin yun. Kaya ako, hindi ko pinalampas ang one-time opportunity while nandun ako. Gumala ako, nag-ikot, namasyal, nanonood, paikot-ikot, tiningnan ko ang buong lugar, umakyat ako sa mga mahabang gusali, pumunta ako sa Apple Store, tumungtong ako sa mga bakod, kumukuha ng pictures, mga video clips, at ang saya talaga, amazing. It was really an amazing experience. Hindi ko talaga makakalimutan yun sa buong buhay ko. At kung magkakapera ako, babalik at babalik ako sa lugar na ito. Hindi dahil magandang pasyalan ito, kung hindi, napaka-safe dito.
Ang dami mong pwedeng gawin na hindi ka mag-aalala. Kahit konti lang ang iyong pera, basta ang pakay mo lang ay gumala, shoots na. Huwag ka nang maarte. Hindi ka pumunta doon para mag-shopping. Nagpunta ka doon para mag-enjoy, mag-sightseeing. Busugin mo ang iyong mga mata sa isang napaka-amazing experience na madadala mo hanggang buhay, hanggang sa pagtanda. On December 26, I headed to Malaysia. I took an MRT papunta ng Red Station at bumaba sa Kranji Station. The ride was smooth and relaxing, plus ang ganda ng view along the way. Pagdating sa Malaysia, I immediately noticed the cultural difference. Ang diverse ng kultura dito. May mix ng Malay, Chinese, at Indian influences. Tapos ang food, wow! Of course, di pwedeng palampasin ang iconic na pasyalan sa Legoland, Malaysia. Grabe, literal na breathtaking. Ang ganda din ng JB Johor Zoo. Sobrang amazing. Ang daming mga iba't ibang uri ng halaman, iba't ibang uri ng hayop na nakaka-amaze. Ito ay hindi lang pangbata, pati rin sa mga matatanda. At ang friendly na mga Grab driver nila. Amazing. Ang ganda ng mga pasyalan, kanilang mga mall, ang gara din ang kanilang mga nasyonal na kasuotan. Talagang mawiwili ka. Meron din silang napakagandang mga templo na nagpapakita kung gaano kayaman ang kanilang pagkamalikhain at gaano katindi ang kanilang pananampalataya sa kanilang Diyos. 5 araw akong nagstay sa Johor Bahru, Malaysia. On December 30, I headed back to Singapore. Sobrang bittersweet kasi malapit nang matapos ang trip, but I made the most of my last day. From reconnecting my childhood friend, to experience different cultures, this trip always have a special place in my heart. Kaya mga ka-travelers, kung may chance kayong mag-travel, go for it. Hindi lang siya about sa lugar. It's about the memories you create and the people you meet. Thank you so much for watching mga ka-travelers. Don't forget to like, comment, and subscribe for more travel stories. See you in my next vlog. Bye! Keep exploring, keep dreaming. Mga ka-travelers, huwag mag-atubiling i-share o ibahagi ang iyong sariling travel experience dito sa ating comment section. Hanggang sa muli, magandang buhay!